Matapos ang umiinit na labanan sa museum, ay ngayon nai-review na natin ang Chapter 163 at 164 ng Sakamoto Days. Sa wakas, masasaksihan na natin ang pagdating ng legendary and most lethal na assassin na si Takamura, kung saan dito niya talaga ipapamalas ang kanyang lakas na out of this world. Isang lakas na magpapahirap kahit sa mga kilalang malalakas na karakter sa seryeng ito. Kaya naman, this is Mr. AI Anime at wag na nating patagalin ba. Let's go! Nagsimula ang eksena sa apat na lalaking nag-uusap. Sabi ng isa, ano na raw ang nangyayari sa plano ni Master X? Kahit na-infiltrate na nila ang JAA bilang mga spy ni X, ay wala pa rin daw silang natatanggap na order mula kay Haruma. Maya-maya pa, pinatigil sila ng isa sa grupo dahil tila may naririnig silang nagsasalita mag-isa sa loob ng banyo. Nagtanungan sila kung may nakarinig ba sa kanilang usapan. Dahil dito, sumanhis ng isa na lalapit siya sa pinto habang naglabas ng baril. Agad niya itong binaril upang tamaan ang nasa loob. Pagkatapos, sumilip siya sa butas na dinaanan ng bala pero biglang hinawakan at hinila ng nasa loob ang kanyang ilong papasok sa cubicle. Nagulat ang tatlo sa bilis ng pangyayari. Nang makawala ang lalaki, biglang binuksan mula sa loob ang pinto ng banyo at sa isang iglap ay pinutol ng taong nandoon ang ulo at kamay ng lalaki. Lumabas ang pumatay. Walang iba, kundi si Takamura. Kitang-kita ang takot ng natitirang tatlo. Agad namang bumunot ng baril ang isa at nagpaputok, ngunit nasalag ni Takamura gamit lamang ang handle ng kanyang katana. Kaagad niyang bahagyang hinugot ang kanyang espada at mabilis na ginilitan sa leeg ang lalaki. Sa isa pang saglit, pinutol din niya ang kamay at ulo ng isa pa. Nang bumagsak na ang katawan, dahan-dahan ang lumabas si Takamura habang ang natitirang lalaki ay nanginginig na lamang sa matinding takot. Samantala, balik naman sa eksena ni Sakamoto. Dito ay nagsalita ang personality ni Akao na gusto raw ba talaga ni Sakamoto na siya na lang ang manatili sa katauhan ni Usuki. Natanong pa niya kung nasisiraan na raw ba ang bait ni Sakamoto at pinilitan siyang bilisan na patayin na siya dahil hindi raw niya mapatay-patay si Usuki. Alam naman natin na tuwing susubukan niyang patayin ang sarili, tila ba nire-refuse ng katawan ni Usuki na gawin iyon. Sabi naman ni Nagumo, mukhang may punto raw si Akao kasi minsan nare-resolve ang multiple personality disorder sa pamamagitan ng pagpapanatili ng isang personalidad. Kung si Akao na lang daw ang magpatuloy bilang in charge sa katawan ni Usuki, baka maging solusyon ito. Sumang-ayon dito si Sakamoto. Ngunit habang nagsasalita si Nagumo, bigla nang napansin ni Akao na parang lumalaban na ang katawan ni Usuki sa kanya. Sa isip niya, wala na raw silang oras. Sabi naman ni Sakamoto, sa puntong ito ay hindi niya talaga gustong patayin si Usuki, lalo na kung si Akao pa ang nasa harap niya. Nainis si Akao at kinuwelehan si Sakamoto, sabay sigaw na punong-puno na raw siya sa kanya. Kung siya raw ang tuluyang magte-take over, ano na ang mangyayari kay Usuki? Sagot naman ni Sakamoto na kung babalik si Usuki sa pagiging siya mismo, ay talagang papatain daw niya si Usuki. Pero kung mananatili si Akao bilang in control sa katawan nito, wala raw dapat mamatay. Sumagot si Akao na, gusto niyo akong manatiling buhay bilang ako sa katawan ni Usuki? Mga sira-ulo kayo. Kung pwede lang gawin yon, of course gagawin ko na. Sabi naman ni Sakamoto, ayon kay Nagumo, na sa ngayon ay mas mabuting manatili na muna si Akao. Ngunit habang nagsasalita pa si Nagumo, ay bigla namang nagkaroon ng announcement sa buong museum. Isang JAA emergency announcement. Ayon sa anunsyo, ang dating JAA member na si Usuki, ang dating order member na si Taro Sakamoto at ang dating order member din na si Yuki Nagumo ay idineklara na ngayong Special Class A Extermination Targets. Dahil daw sa sabuatan ng tatlo upang pabagsakin ng JAA, dapat ay patayin sila on-site ng sinumang makakita sa kanila. Nagulat si Shin sa narinig at si Usalagi naman ay napatingin lang, habang si Shishiba ay napamura. Nagumo, ano ba nangyayari dito? Samantala, makikita si Asaki na sinabihan ng kanyang mga tauhan na wala na ni isang makakatakas mula sa museum. Sabi naman ni Nagumo, ito raw ay kagawaan ng chairman ng JAA. Hindi niya akalain na aabot pa sa ganitong desisyon si Asaki. Maya-maya, parehong may napansin si Nagumo at Akao, kaya agad nilang tinawag si Sakamoto. Nagulat din si Sakamoto nang makita niya ito. Nasa itaas nila, sa glass floor, ang legendary assassin na si Takamura.
Kaagad na pinagpawisan at kinabahan si Nagumo nang makita ito. Sa isang iglap ay binali ni Takamura ang glass at bumagsak sa gitna mismo ng tatlo. Nagpakita ng takot at pagkagulat sina Sakamoto, Nagumo at Akao habang umatake kaagad si Takamura ng sabay-sabay. Kasunod nito, bahagyang pinalabas ni Takamura ang kanyang katana. Bagay na agad namang napansin ng tatlo, kaya sabay-sabay silang kumilos at umiwas mula sa kanilang pwesto, dahilan upang hindi sila tamaan ng atake. Pagkatapos ay ibinalik ni Takamura ang kanyang katana sa scabbard. Subalit habang papalayo ang tatlo, biglang bumagsak si Akao. Nasugatan pala siya. Habang naroon, maririnig ang tinig ni Takamura na nagsasalita. Kaagad namang inakay ni Nagumo si Akao upang mailayo. Sabi ni Sakamoto, "May nagawa ba tayong ikinagalit niya?" Sagot naman ni Nagumo, "Namarkahan na kasi tayo bilang Special Class A Extermination Targets. Kaya para kay Mr. Takamura, makakalaban niya tayo." Tinanong naman ni Akao si Nagumo, "Bakit niligtas mo ako?" Sagot ni Nagumo, "Tumahimik ka." Ngunit sa kanyang isipan, inisip niya, "Ano ba itong ginagawa ko ngayon? Marami na akong kaibigan na namatay dahil kay Uzuki, kaya dapat din mamatay si Uzuki. Si Akao ay isa lamang persona na nabuo mula sa mga alaala ni Uzuki. Hindi na siya talaga umiiral sa mundong ito, maliban na lang sa loob ng katawan ni Uzuki." Habang nagsasalita pa si Nagumo, biglang lumapit si Takamura mula sa kanyang likuran. Bago pa man siya masabihan ni Sakamoto ng babala, nagawa na ni Takamura na umatake. Naputol pa ang kutsilyo ni Nagumo nang sinubukan niyang salagi ng atake gamit iyon. Habang pabagsak si Nagumo, nasabi niya sa kanyang isipan, "Ay, seryoso? Ano ba talagang ginagawa ko? Kung makikita ako ngayon ni Akao, siguradong pagtatawanan niya ako." Makikita ang katana ni Takamura na nakahanda ng umatake upang tuluyan ng tapusin si Nagumo. Mabuti na lang, mabilis na kumilos si Sakamoto. Inilipat ni Takamura ang kanyang atake sa direksyon ni Sakamoto sa pwesto kung saan ito nakatayo kanina. Makikita si Nagumo na labis nang nanghihina habang si Takamura ay nagsasalita ng mga gibberish na salita. Doon din makikita ang salamin ni Sakamoto na naiwan pa sa dulo ng katana ni Takamura. Maya-maya ay lumipat si Sakamoto sa kabilang side. Mapapansin na pumayat siya at inihanda ang isang malakas na sipa. Naitama niya ito at napalipad si Takamura hanggang tumago sa pader. Ngunit nakaapak agad si Takamura sa isang bus at muling naghanda. Sabi ni Nagumo kay Sakamoto, "Umalis ka na. Kahit nabawasan ka ng timbang, mapapatay ka pa rin ni Mr. Takamura." Sagot ni Sakamoto, "Tumahimik ka. Nagfo-focus ako." Habang nakafocus si Sakamoto, bigla na lang lumitaw si Takamura sa kanyang likod, nakahanda para umatake. Hinataw niya ang kanyang katana, ngunit naiwasan iyon ni Sakamoto. Gayunpaman, nahiwa ni Takamura ang isang napakalaking poste na ginamit pa niya para makabuelo at makaganti ng isang malakas na sipa. Na-block naman ito ni Sakamoto gamit ang kanyang scabbard. Kasunod nito, muli na namang umatake si Takamura ng isang napakalakas na slash na humiwa sa malaking bahagi ng museum, dahilan upang mapaatras si Sakamoto. Sa isip ni Sakamoto, kung ikukumpara sa noong nasa order pa ako, mas malakas na ngayon si Mr. Takamura kaysa sa akin dati. Makikita si Takamura na muli na namang naghahanda para umatake. Samantala, si Kashima ay nagtataka. Ano bang nangyayari? Buong museum ay umayanig. Habang nagtatanong siya, makikita si Gaku na ang mga kamay ay nagtitwitch na. Kung magigising ngayon si Gaku, siguradong isang rematch ang mangyayari sa pagitan niya at ni Takamura. Sa gitna ng lahat ng ito, masasaksihan natin ang dalawang pinakamalakas na assassin sa buong JAA history. Talagang hindi matatawaran ang match-up na ito. Subalit, dito muna natin tatapusin ang laban dahil makikita pa natin ang pagpapatuloy ng Sakamoto versus Takamura, pati na rin ang iba pang bakbakan sa susunod na chapter. Kaya kung nagustuhan nyo ang video, don't forget to like, comment, follow, at subscribe para sa mas marami pang videos na tulad nito. Maraming salamat. This is Mr. AI Anime and see you guys again on my next video.